Hi guys, good morning. Wala ko nag-update about sa Linog. It's because nakauli ko diri sa Butuan City. And I saw the post of Randolph Vibes and I want to echo off of it to remind people that if you want to help, please make sure you're doing it safely. As somebody who's been dealing with disasters for the last 16 years, kibalo jud ko na pag-abot sa linog, lahi gyud ang way of helping ana. Yes, of course, donations are accepted, encouraged, and dako na gyud ka ina nga tabang. But dili ka pwede nga maghimo-himo og imong kaugalingong mission paadto sa mga ground zero areas, labi na gyud sa Bogo because gasigi pa og aftershock. Imbis nga intensyon nimo nga mutabang, yes, sakto, but please do not risk your own life, labi na og dili ka experienced nga responder. Labi na og even basic nga first aid wala ka nakaklase or wala ka nakatraining sukad. Mas maayo pa kung gusto jud ka mutabang, i-focus or dalha ang imong tabang sa provincial capital sa Cebu kay naa sila'y OPCEN or operational center didto nga pwede nimo hatagan sa imuhang donations nga ila na nga apod-apod sa mga areas nga nanginahanglan. On the other hand, kung wala ka ikahatag, gusto lang ka mutabang, pwede sad ka moadto didto because kailangan daw nila og tabang sa pag-repack sa mga relief goods nga gipanghatag. Aside from that, if you are a medical practitioner that wishes to volunteer, please do so because grabe gyud ang shortage o panginahanglan sa mga areas. Aside from that, kinahanglan pod og structural engineers, civil engineers nga makatabang og check sa mga structures sa mga areas. After pod ani, dili lang po Bugo ang affected sa linog. Maulang na siya ang tunga o epicenter o mooy pinaka naigo. Ang mga tapad-tapad ng mga lugar, pareho sa Sanrem, pareho sa Tabuelan, pareho sa Daan Bantayan, mga guba o manginahanglan gid pod og tabang. Na focus lang gyud tanan sa Bugo because it is the epicenter. Pero it is only one of the ground zeros nga total gyud nga nanginahanglan gyud sa tabang. Personally, akong friends from Tipsy Super Club dyan sa Coragi, of course si Mama Jana Fernanamo, mauto sila gabi ini adto sila, ay nakita jud nako unsa gyud ang devastation sa area nga ilang giadto sa Bugo. Ako personally, na-realize na ako akong ibalik ang Putos na Waymahay because ang among last mission was tong time sa Typhoon Odette, which I focused on Surigao del Norte and Dinagat. Though ang tingog party list na asad sila mission ilaha, I feel that it is also needed na kami mag-separate pod mi og amo because at this time, Cebu province needs help. Dili ra ni Cebu City because Cebu City is a separate entity. Cebu province mao na siya nakakompromiso sa daghan kayog mga areas nga nanginahanglan og tabang. Remember, the aftershocks are still ongoing. So ang tabang, though ma-appreciate siya, but please do so safely. Because imbis nagdala kag tabang, mag-add-on pa kas tabangonon kung simbako-simbako maunsa ka. Daghan kaayog mga groups nga nagput together og missions. But from experience, dili gyud siya same sa typhoon nga basta lang kamo adto, basta lang kamo hatag, basta lang ka this and that because ang mga tao, no, kibalo namang gyud that naghay ng mga balay nga nangaguba. So ang mga tao walay tarong higdaanan, walay tarong shelter, walay tarong tubig. So can you imagine nga ingon ana pa ilang state nga magsunod-sunod sila sa mga manganha nga mga separate unya, dili ba gyud maapod-apod because dili ba thousands ang packs nga inyong dala. So imagine palinya-linyahon pa ninyo sila, inyo pa silang, di ba, naapay uban nga nag-ulan pa pag-adto. So di ba ang mga tao nga imbis nagkalisod na mas magkalisod because dili organized ang inyuhang pag-distribute sa inyong goods, and then mupila o grabe kadaghan unya pila ray mahatagan. So di ba you are giving more hurt than you are helping. And I'm just being honest here. I'm just telling and sharing to you my experience as somebody who served disasters for the last 16 years. Maunang kami, we will be choosing a specific area, specifically kanang pina na gyud kalayo nga kaya abton sa among pick-ups
kay kanang sa mga gusto mo tabang sa akong initiative, pwede ra sad mo message sa ako mudawat ra sad ko because ang katong putos na way mahay, we moved almost 5 million pesos worth of help. Okay? So donations to siya nga ako mismo ang naghatod. So karon we are thinking if mag-accept me og donations, naara pod sa inyo if you wish to donate, pero og dili pod ni siya pugsanay. Ang ako lang, I'm doing my own mission. I'm also joining my friends pag uli na ako ugma sa gabi kung naa sila mission nga ongoing. If not, kung naaga ni mi maapila ni Tony sa Sabado ug Domingo, mausad ang among buhaton. Yes, kasabot me that we just moved to Cebu. Actually, not even Cebu, Mandaue City me. And nakita namo how lucky we are and how privileged we are that wala gyud mi sa ground zero ug layo ra mi sa ground zero. But needed gyud kaayo ang tabang. Ang ako lang, I wanted to echo what Randolph Vibes said, no? Kung unsa gyoy kinahanglan and unsa ang sakto nga buhaton para makatabang. So again, if you are also somebody who wants to travel to Cebu to volunteer, I have an extra room in Mandaue. You can just message me here on TikTok. Please let me know if you are a doctor, if you are a structural engineer, if you are a civil engineer that wishes to help, if you are somebody that basta needs a place to stay because dili ka taga Cebu but wish to travel to do missions and to participate, please do let me know because we have space sa amuang gamay nga balay sa Mandaue. Just send me a message and then we'll talk about it. But maura to siya, I just wanted to make this video. Wala na nina ako na buhat gabi because mo to dugay sad kay ko nakatulog because gasigi ko og monitor aside sa mission ni na Mama Jana og ni my friends si Jen, si Crystal, si Erica, sila nga nag-uban gabi og si Mami Nins. Yes, nanguli mi ni Kimerot diri sa Butuan and yes, dako jud gihapon kaayo ang need tabangan. Naay naka-message sa kuha nga na ako nilayo kay nga barangay sa Daan Bantayan. Maybe mauto akong kay usually manggod ang putos na way mahay nako para gyud na sa kinalayan sa pinakalisod abtan nga mga areas because mao na gikaanaran nako sa akong mga mission sa una padaan. But I also understand that if ako mga kauban dili pod experienced nga mga rescuers, dili pod experienced nga mga kanang ga-serve og disasters, I do not want to risk their safety. So maura na siya guys. If you wish to help, you can send me a message here on TikTok. I am aware nga dili ko ma-message sa Facebook as of right now. But if you wish to reach me, I have open man ang akong TikTok to receive messages. So if you wish to interact with me, to donate, I don't need volunteers kay manpower, kompleto jud mi. Daghay gusto makatabang pagputos. Ang putsunonon ang kinahanglan. And I have a very kanabitawng way of collecting and also showing you kung unsa kay ang mahitabo manggod ana you are sponsoring a putos na way mahay. Ang putos na way mahay manggod starts at 1,000 pesos per putos. Aside sa essentials na ni siya trapal og solar light mo na akong gusto pangitaon pod sa Cebu kung naitindahan ana because mao man ay gibuhat gud namo ang among mga putos na way mahay, literal nga putos na way mahay siya. Aside sa food essentials, naasay essentials like napkin, toothpaste, tapoy hygiene kit, no? Aside sa hygiene kit, naapod siguro yung mga kanang mga tambal na pwede dayon like paracetamol, kanang OTC or over the counter nga mga tambal. So I just need to think about it and plan it out well. But most likely, I will be doing and launching a mission. So kung gusto ka mo tabang, I'm starting, I think, to receive donations now and talking to people now and choosing which to help. But for sure, dili ko mo adto sa Bugo because ang Bugo ang concentrated sa tabang karon and laing areas ang ako ang adtuan. I'm just going to choose which one because kita tanan karon kanya-kanya gitag tabang. But again, please do so safely and responsibly. And yes, na ang OPSEN sa provincial capital sa Cebu City. Mora to, ingat!